Magandang araw mga ka-istorya, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang inyong matututuhan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kwentong bayan, mga elemento at ang halimbawa mula sa panitikang taglay ng Timog Agusan. Atin munang alamin kung ano nga ba ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay sumasalamin sa kalinangan at kabihasnan ng isang bayan na may mga tauhan na Diyos at Diyosa at mga anito. Narito naman ang mga elemento ng kwentong bayan. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang mga karakter na nagbibigay buhay sa akda. Kalawa ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang panahon o lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa akda. Pangatlo ay ang banghay. Ang banghay ay tumutukoy sa balangkas ng kwento. Ito ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Narito naman ang nilalaman ng banghay. Una ay ang panimulang pangyayari. Dito matutunghayan ang pagpapakilala ng tauhan at ang tagpuan. Ikalawa ay ang tunggalian. Dito makikita ang pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kanyang kakaharapin. Pangatlo ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ay ang pinakamataas at kapanapanabik na bahagi ng kwento. Sa bahaging ito, unti-unting nabibigyang solusyon ang suliranin. Pang-apat ay ang kakalasan. Ang kakalasan sa bahaging ito, nalulutas ang suliranin at natatamo ng pangunahing tauhan ang layunin. Ito ang nagbibigay ng daan sa wakas ng kwento. Panghuli ay ang resolusyon. Sa bahaging ito, magkakaroon ng kwento ng isang makabuluhang wakas na maaring magresulta sa kasiyahan o kalungkutan. Narito naman ang katangian ng kwentong bayan. Una, kwentong nagmula sa isang puok na naglalahad ng katangi-tanging salaysay ng lugar. Pangalawa, masasalamin ang kultura ng bayang pinagmulan nito. Ang mga sumusunod ay mga gabay na katanungan para sa inyong panunood. Narito naman ang mga salitang binigyang kahulugan na makikita ninyo sa inyong panunood. Una ay ang salitang abyan, isang salitang manubo na nangangahulugang kapangyarihan. Ikalawa ay ang lansya, isang demotor na sasakyang pandagat na karaniwang ginagamit sa maikling paglalakbay, transportasyon at pangingisda sa dagat o ilog. Ikatlo ay ang balsa, isang transportasyong pantubig. Ito ay binubuo ng mga pinagkabit-kabit na materyales tulad ng troso, kawayan o kaya ay drum. Ang kwentong bayang inyong mapapanood ay nagmula sa tribong Manubo na siyang naninirahan sa probinsya ng Agusan del Sur. Isang pangkat etnikong naniniwala sa mga kababalaghan tulad ng pagpapagaling ng mga may karamdaman sa pamamagitan ng mga albularyo at ang mga manghihilot. Sila ay mayroon din mga ritual na mga pag-aalay, mga dasal at pasasalamat lalong-lalo na sa pagtatanim at pag-aani na kung saan nagsasagip sila ng unang bunga upang igawad sa mga espiritu ng kalikasan. Ang abyan at ang balsa o sundo sa pananaliksik ni Dr. Fe S. Bermiso. Noong unang panahon, may babae na inakalang isang aswang dahil ito ay may abyan na kasabay niya sa pagsilang. Makikita lamang nito ang abyan kapag siya ay nakatungo. Ang abyan ang dahilan kung bakit alam ng babae na may namatay sa lugar nila. Kapag may sisyo na namamatay, kinabukasan ay may namamatay na bata. Habang kung isang dumalaga naman, ang namamatay ay may edad na sa kanilang lugar. Isang araw, maraming mga tao sa tribo ang nagkakalagnat. Sinabi agad ng babae na ang nakita niyang lansya ang may dala ng sakit na ito sa mga tao. Agad-agad nagpulong ang mga matatanda sa tribo. Pinag-usapan nila kung anong gagawin upang malunasan ang sakit at maitaboy ang nagdala ng sakit. Napagkasunduan ng mga matatanda sa tribo na mag-ambag ang bawat pamilya ng bigas, itlog, kandila at manok upang magsagawa ng ritual na magtataboy sa espiritu na nagdala ng sakit. Ang ritual ay ginanap sa may ilog. Gumawa sila ng balsa o sundo sa wikang Manobo. Dito nila inilagay ang lahat na kanilang iniambag para sa ritual. Pagkatapos mailagay sa balsa, ito ay ipapaanod nila sa ilog. Kung sakaling ito ay dadaong sa mga lugar na nasa tabi ng ilog, ito ay hindi dapat kukunin upang hindi maipapasa sa kanila ang sakit ng mga nag-aalay na mga bagay na isinakay sa balsa o sundo. Masasabing epektibo ang ganitong paraan dahil walang ospital noon o health center sa lugar. Ang tribo ay umaasa lamang kung anong makikita sa kanilang kapaligiran bilang panlunas sa espiritu ng sakit sa tulong na rin ng abyan na babae.
Nagustuhan niyo ba ang kwentong bayang inyong napanood mga kaistorya? Kung gayon, batik kong masasagutan na ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino-sino kaya ang mga tauhan sa kwento? Ikalawa, saan naganap ang kwento? Ikatlo, maaari mo bang ilahad ang banghay ng kwento? Gawing gabay ang nasa ibaba. Una, panimula. Ikalawa ay ang gitna at ang pangatlo ay ang wakas. Pang-apat, nakakakita, nakarinig o nakasali ka na ba ng isang pagsagawa ng ritual? Ibahagi kung oo ang sagot at magbigay ng dahilan kung bakit hindi ang inyong kasagutan. Panglima, kung may nagkakasakit sa inyo, ano ang inyong ginagawa upang mapagaling ito? Panghuli, ano ang iyong masasabi sa paniniwalang ito? Hanggang sa muli mga kaistorya, maraming salamat sa panunood. Paalam!